Kapag nagkakasakit tayo o kaya na may sumasama ang pakiramdam, ano nga ba ang madalas nating ginagawa? Kundi ang uminom ng gamot, inireseta man ng doktor o hindi. Pero kung gustong suportahan ang mabilis na pagaling, may murang solusyon ang alternative medicine na natural at mas mura. Ngayong umaga, yan ang ating ibibida, ang iba't ibang halamang gamot. Sa 4 na ektaryang lupaing ito, hindi lang prutas at gulay ang nakatanim, kundi pati samot-saring mga halamang gamot. Ideya ito ng 65-year-old na si Mang Hil, isang respetadong organic farmer. Pagka kami nagkakasakit, hindi na ako kailangan pumunta sa pharmacy. Ang parmasya ko ay nariyan lang sa labas. Kung tawagin natin, ay butika sa hardin. Itong lagundi, magaling ito sa ubo. At saka mga lagnat, pati nga hika, pwede rin daw ito eh. So itong balaba, magaling ito sa mataas ang blood sugar. Tapos ito, isa sa paborito to ng mga babae, ito yung damong Maria o ka-Maria kung tawagin. Doon sa mga menstrual cycle, sumasakit ang tiyan dahil sa pagre-regla. Ito naman ang isang paborito kong bulaklak. Ito yung gumamela. Ito, edible ito, nakakain to. Hinahalo natin sa mga salad, ano? Ang katunayan nito, kapamilya ito ng okra. Kung nakakain ng okra, pati bulaklak ng okra, bakit nga naman ang gumamela ay hindi pwede? At traditionally, ito naman ay ginagamit din ng gamot nilalagay sa pigsa para madaling mapisa ang pigsa. Kalaunan, ginawang negosyo na rin ni Mang Hil ang kanyang mga halamang gamot. Pinoproseso niya ang mga ito tsaka ibinibenta bilang syrup. Madali lang naman daw ito at para magaya natin sa ating mga tahanan, ituturo ito sa atin mismo ni Mang Hil. Ito po yung sambong. Parang tabako itsura. Ito po ang napakagaling sa kidney stone. So ito ay bahagi ng 10 halamang gamot na pinalabas ng Department of Health. Pag inumin nyo regularly, natutunaw po yung ating kidney stones. Ito ang luyang dilaw. Pamalit ito generally sa ibuprofen o yung gamot sa mga pain, yung mga namamaga. Pagkatapos manguha ng mga dahon at bunga, sunod na itinuro ni Mang Hil ang proseso ng fermentation, kung saan hinihiwa niya ang mga ito sa maliliit na piraso. Tsaka ibinababad sa tubig na may halong asukal. Ang ilalagay po nating asukal ay 1/3 o ikatlong bahagi. So kung 3 kilo yung sambong, 1 kilo po ng asukal. Kapag daw kasi nilalaga ang mga dahon-dahon, gaya ng karaniwan nating ginagawa, nawawala raw ang taglay nitong enzymes. Hindi gaya sa proseso ng fermentation, kung saan mas napepreserba raw ito, kaya mas nananatili ang healing properties. Palipas po ang 1 linggo, ito na po ang pinagpigaan ng ating sambong na ating binuro o pinerment. Gaya ng sinabi ni Mang Hil, ang sambong ay nakatutulong sa pagtunaw ng kidney stones. Ayon na rin mismo sa Department of Health. Maganda rin ito para sa mga may urinary tract infection o UTI at pambababa rin ito ng presyon. Pareho lang ang proseso ng fermentation maski sa ibang mga dahon at bunga. Gaya ng ginagawa rin sa turmeric o luyang dilaw. Mayroon naman itong antioxidant at antibacterial properties. May mga pag-aaral din nga raw na maski sa sakit na cancer, epektibo rin ang luyang dilaw. Ang dahon ng lagundi pwede ring i-ferment. Maaari naman itong pamalit sa gamot na may generic name na guaifenesin na karaniwang iniinom para sa ubo. Tandaan lang mga kapuso na kapag hindi umepekto sa inyo ang mga halamang gamot at patuloy pa rin sumama ang inyong pakiramdam, makabubuting magpunta na agad sa doktor. Don't panic, it's organic. Yan daw ang motto ni Mang Hil dahil nga naniniwala siyang mas mabuti ang natural. Kaya bakit paggagastos sa pagbili ng gamot kung pwede namang pumitas na lang sa inyong backyard botika?